kaparokya, ito pala ang nakikitang dahilan ni former Senate President at Itbulaga host na si Tito Soto kung bakit nadadamay po siya o dinadawit nga po siya about sa maleta scheme na kung saan ay nasasangkot nga po dito ang 18 fake Marines. So yun nga po mga kaparokya, nitong nagdaang Webes ay nagsadua nga po ng hearing ang mga senador mula sa Cayetano Bloc. Sa pangunguna nga po yan ni former Senate President Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, at nandun din po si Miss Loren Legarda or Senadora Loren Legarda. At dito nga po guys ay nadawit si Senador Tito Soto na kung saan ay nakatanggap daw di umano ito ng, if I'm not mistaken, 3 or hanggang 5 maleta na kung saan ay i-deliver nga daw di umano ito sa opisina nito malapit sa Baclaran. At yun nga po nakitaan ng butas ni Tito Soto ang ilan sa mga fake Marines na nandawit sa kanya. Pero bago natin talakayan yan guys, ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko nito. So yun nga po mga kaparokya, ito po pala ang nakikitang dahilan ng former Senate President at Itbulaga host na si Tito Soto kung bakit nadadawit ang kanyang pangalan sa maleta scheme na kung saan ayon sa mga tumistigo sa isinagawang flood control hearing ni na Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano ay diniliveran daw di umano ng ilang mga fake Marines ang opisina nito malapit sa Baclaran. At yun nga po mga kaparokya, ang taong contact daw di umano ng mga fake Marines na ito ay ang nagngangalang Mark. At ayon nga po kay Tito Soto, ang huling Mark na naging executive assistant nito ay sumakit bilang buhay na noong 2015. At ayon pa nga po dito ay isa po sa mga diniliveran ng mga fake Marines na ito ay ang security ni Tito Soto. Na ayon po kay Tito Soto, since 1992 or prior pa po, noong naging senador siya noong 1992, ay never po siyang nagkaroon ng security. At ayon din po kay Tito Soto, ay hindi pa po siya senador noong 2024. Kumbaga, private citizen nga po ang former Senate President na si Tito Soto. Dahil dyan mga kaparokya ay magsasampa nga po ng kaso, if I'm not mistaken, ay libel at cyber libel nga po ang kasong kahaharapin ng 18 fake Marines at ilang mga personalidad, politician, or sino man pong konektado sa 18 fake Marines. But anyway guys, ito ang nakikitang dahilan ni Tito Soto kung bakit drinag ang kanyang pangalan patungkol nga po sa maleta scheme. Ito guys, hindi ko agad naisip dahil ang unang pumasok sa isipan po natin ay patungkol nga po sa impeachment trial. During the time po kasi na in-interview si former Senate President Tito Soto na kapag nga po napadala nga po ang articles of impeachment against Sara Duterte sa Senado ay agad-agad or forthwith na magkukonvene ang Senado. So tingin ko ito ang isa sa naging dahilan kung bakit nadawit nga po si Tito Soto sa maleta scheme. But anyway mga kaparokya, napagtanto ko na posible at ito po talaga ang real reason kung bakit nadawit, nadamay, nakaladkad ang pangalan ni Tito Soto sa maleta scheme. Ayon kay Tito Soto, ang nakikita niyang dahilan kung bakit nadadamay nga po ang kanyang pangalan with regard nga po sa maleta scheme ay dahil sa usaping politika. Sa mga hindi po nakakaalam, ang currently Vice Mayor nga po ng aming lungsod ay walang iba kundi ang anak na lalaki ni Tito Soto na si Gian Soto. Isa din po sa nakikitang dahilan ni Tito Soto ay ang kanyang kamag-anak sa lungsod Pasig na si Mayor Vico Soto.
At yun nga po mga kaparokya, si Sara Diskaya or yung mga Diskaya nga po ay na-involve or na-connect nga po kay Mike Defensor. If I'm not mistaken, ay kaibigan ni Mike Defensor ang mga Diskaya. Dahilan kung bakit dinamay-dinawit ni Mike Defensor ang pangalan niya po ni Tito Soto. Nang sa gayon ay masira nga po ang pangalan ng mga Soto sa politika. So yan ang hindi ko naisip guys, sapagkat unang pumasok po sa isip ko ay ang impeachment trial against nga po kay Sara Duterte. Pero posible at pwede po talaga na usaping politika dito sa lungsod namin sa Quezon City kung bakit gustong tibagin, gustong siraan ang pangalan ni Tito Soto nang sa gayon ay makaladkad ang pangalan ng anak nito si Gian Soto at Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, si Gian Soto nga po ay nagbabalak na tumakbo bilang alkalde ng lungsod ng Quezon para humalili sa kasalukuyang mayor nga po namin dito na si Joy Belmonte na magtatapos nga po ng kanyang huling termino sa 2028. At tila medyo natutunugan din po natin na tatakbo bilang alkalde ng lungsod ng Quezon si Mike Defensor, dahilan kung bakit maaga pa lang ay sinisiraan na po kaagad nito si Tito Soto. Dahil kapag nasira nga po si Tito Soto, damay po ang kanyang anak na si Gian Soto. And knowing naman po na si Mayor Vico Soto ay nakalaban at nakatunggali nga po ni Mayor Vico Soto, hindi lang po sa politika, dahil isa nga po si Mayor Vico Soto sa tumistigo about nga po sa kinasangkutang korupsyon ng mag-asawang Diskaya. So yun po ang nakikitang dahilan ni Senate President or former Senate President Tito Soto kung bakit nadawit nga po ang pangalan nito patungkol sa Maleta scheme. At yun nga po mga kaparokya, ayon kay Tito Soto ay magsasampa nga po siya ng kaso laban sa 18 fake Marines at ilan nga po sa mga konektado sa mga ito. So ito nga pong sinasabi natin guys na ang maliliit na tao tulad nga po ng 18 fake Marines ang magsasacrifice or magtitake ng risk dahil nga po sa pakipag-ugnayan or pakipagsabuatan or let's say yung pagiging involved nila sa Maleta scandal or Maleta scheme na kung saan yung 5 million na ibibigay o ibabayad po sa kanila ay kulang pa po yun sa ipang babayad nila sa kasong kahaharapin nila. Samot-saring kaso. At hindi lang po si Tito Soto ang magkakaso sa kanya, even si Erwin Tulfo at kung di po tayo nagkakamali, nagbabalak na rin po si Sunny Trillanes. Well, nakakaawa kung iisipin ang mga fake Marines na ito. Yung maliliit, yung mga pobreng fake Marines na ito dahil sa pera ay nabulag po sila. Pero choice nila yan, pinili nila. Kaya dapat po nilang kaharapin kung ano man pong kaso ang ibabato sa kanila. So hanggang dito lang tayo guys. Mag-siingat po tayo palagi. Thank you and God bless.